Magandang buhay! Today's episode, isang napakasimple, napakadali at napaka-budget friendly na recipe ang ating lulutuin na sigurado ako pwede nyong ihanda to sa kahit na anong okasyon. Magluluto tayo ng tuna spring roll. At umpisa na natin yung ating tuna, lagay lang natin sa strainer tapos i-drain lang natin. Hindi na kailangan pigain ko ano yung tutulo, okay na yon. Tapos yung ating bawang, gagayatin lang natin to ng medyo pino. At gagamit din tayo rito ng sibuyas. Gagawin natin dito ay hihiwain lang din natin ng maliliit na dice. At maganda yan pag medyo marami yung bawang at sibuyas na gagamitin natin. Tapos yung ating carrots naman ay hihiwain lang natin to ng pino. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali na paglulutuan tapos gisa natin yung ating bawang. Tapos, gisa lang natin yung ating bawang for about 30 to 40 seconds or hanggang maging light brown yung appearance nito. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. At maganda yan pag moderate flame lang yung gagamitin natin para hindi masunog yung ating bawang. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating sibuyas. Ito yung hiniwa natin ng maliliit na dice. Tapos gagawin natin dito ay sasangkutsa lang natin hanggang mag-iba yung appearance nito at yung naaamoy nyo na yung bango ng ating sibuyas. That will take around 1 minute. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating carrots. Tapos igisa lang natin yung ating carrots mga 1 minuto. Tamang-tama lang na lumambot yung ating carrots. And by the way, yung iba rito, dinidrain lang nila yung tuna tapos hinahalo yung sibuyas, hinahalo yung bawang at saka yung carrots, lagyan nila ng spring onion, lagyan nila ng mga seasoning at saka cornstarch at itlog. Tapos babalot na nila. Yun naman yung version nila. Pwede nyo namang gawin yon. Mas simple yon at napakadali. Ito kasi yung version ko ay ginawa ko para medyo may kakaibang lasa. Ginisa yung lasa talaga. Hindi tulad ng binalot mo lang, nilagay mo lang ng mga seasoning. Pero ngayon, depende po yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Nilagay na natin yung ating dinrain na tuna, tapos sinangkutsa lang natin ng mga 2 minuto. Tapos lagyan natin to ng seasoning, lagyan natin to ng oyster sauce. Tapos lagay tayo ng soy sauce. Tapos lagyan natin ng liquid seasoning. At syempre, mamaya maglalagay tayo ng pamintang durog. Haluin lang natin to regularly para hindi masunog yung tuna natin. At mas ganda yan pag tuloy-tuloy lang yung halo at lumabas ulit yung mantika ng pinaggisahan natin. Ngayon naghanda lang ako rito ng all-purpose flour. Nilagyan ko lang ng tubig. Yung gagawin nating paste. Tapos yung wrapper natin pala ay nabibili lang to sa supermarket, nasa frozen section. Tapos naglagay lang ako ng mga 1 kutsara, approximately mga nasa 25 to 30 grams bawat piraso. Ngayon depende po yan sa inyo kung gaano kalaki at kung gaano pa kaliit yung bibilutin yung tuna rolls. Gumamit pa ako rito ng 400 grams na tuna, ito yung nasa lata, at approximately makakakuha tayo, makaka-yield tayo ng 35 to 38 pieces of tuna rolls. And approximately mga nasa 25 to 30 grams. Napakadali lang balutin. Lagay lang ng 1 kutsara. Tapos, roll natin, lock lang, bawat gilid. Kaliwa kanan, tapos roll natin, lagyan natin ng paste. Habang ginagawa natin to, nagpainit na tayo ng mantika at maganda yan pag meron kayong thermometer. Approximately nasa 160 to 165 yung mantika natin. Para hindi naman mabigla. Ngayon pag malamig naman yung mantika nyo, magiging sagi yung spring roll nyo. Gagawin natin dito, ipiprito lang natin yung ating tuna rolls for about 6 minutes at moderate flame lang, control yung init. At huwag nyo kalimutan na haluin from time to time para pantay yung kulay.
Then after 7 minutes, ang ganda na ng kulay. Hango na natin, tapos drain natin na maigi para matanggal yung excess oil. Tapos gagawin natin dyan, iprito natin yung mga natitira pa nating tuna spring roll. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating tuna spring roll? Diba? Napakadaling gawin lang. Ngayon may dalawang version, yung ginisa, ginawa natin, tapos yung iba dyan, ginawa nila pinaghalo lang. Ngayon depende po yan sa inyo. At para sa sausawan naman, pwede na yung sweet chili sauce, or ketchup, or yung maanghang na suka, na sa inyo po yan. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. Tapos kung bago kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.